All right, everybody. Come on, put those hands together. Come on, come on. Hey! God, we give you praise. God, we give you glory. Oh, that's it. Come on. Woo! Hey! All right, here we go. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light for you. Hey! The praise that you bring gives us life. Hosanna, Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We sing it again. The angels bow down at the thought of you. The darkness gives way to the light. The price that you pay. The price that you pay gives us life. Hosanna, Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship you. For you are the joy that my soul longs for. The lamb that was slain for my sins, and the one I adore, King of Kings, ruler of everything. Hosanna, Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. Oh, come on, we gotta sing that again. For you are the joy. For you are the joy that my soul longs for. The lamb that was slain for my sins, and the one I adore, King of Kings, ruler of everything. Hosanna, Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship. All right, here we go. For your patience and kindness and favor and mercy and honor and glory, because you are worthy. We can't live without you. We can't breathe without you. We can't sing without you. Hosanna, Hosanna. In this world but you, no one can compare to the things you do. Wherever you go, I will find. Hosanna, Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship you. We give you praise. Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship you. All right, here we go. Hosanna, Hosanna forever, forever. Hey! Hosanna forever and ever and ever. Hosanna. We praise you. Yeah. Hosanna forever. Come on, take it up right here. Ever and ever. Hosanna. Yeah. Hosanna forever. Hosanna forever and ever. Yeah. Hosanna forever. God, we give you praise. Hosanna forever and ever. Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship. God, we give you Hosanna forever. We worship you. Hosanna forever. We worship you. Yeah. God, we give you praise. O Yahweh, sana iyong kahabagan, sapagkat ako ay nasa kaguluhan. Namamagaan na ang mata dahil sa pagluha. Buong pagkatao ko'y mahinang-mahina. Pinagod ako ng aking kalungkutan, dahil sa pagluhay umikli ang aking buhay. Pinanghina ako ng mga suliranin, pati mga buto ko'y maagnas na rin. Subalit sa iyo, Yahweh, ako'y nagtitiwala. Ikaw ang aking Diyos na dakila. Magsitayo ang lahat. Mawitibuni, Diyos ko, mahari. Langit may mataas, papuri lilipad, lupa may mababa, papuri dadansa, buong mundo'y umawit-ibon ni Diyos ko. Hallelujah.
Aming dakilang Ama sa langit, maraming salamat po sa pagkakataong muli kaming makapagtipon upang sambahin ka sa aming pagdiriwang ng Passion Sunday at Women's Sunday. Naway mapuspos ang aming mga puso ng iyong presensya, ang aming isipan ng iyong katotohanan, at ang aming buhay ng iyong pag-ibig. Pagpalain mo po ang bawat awit, panalangin at mensahe upang ikaw lamang ang maitaas at maluwalhati. Patatagin mo ang aming pananampalataya, pagisahin mo ang aming puso at ihanda mo kami upang maging pagpapala sa iba. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay iniaalay namin sa iyo sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Good morning po sa ating lahat. Pwede po bang ngitian ninyo ngayon yung inyong mga katabi? Amen. Mukha bang nakapag-almusal? Meron ba kayong bagong katabi? Andyan na ba yung prayer partner nyo? Andyan na ba yung pinagpiprayin nyo? Amen. Sino lang handang magpuri sa Panginoon? Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. And na-imagine niyo po ba yung triumphant entry ni Jesus dun sa temple? Sabi niya, bawat isa ay naglapag ng balabal. Yung iba kumuha ng palm leaves at dinilapag dun sa daraanan ni Jesus. And God is inviting each and every one of us today to praise and worship Him in spirit and in truth. Hallelujah. Awitin natin yung Hosanna. Praises rising, eyes are turning to you.
kagabi po, I have a strange dream. Umattend daw po ako ng isang mass wedding. And I was there, all prep up. Pero ang cute doon, parang late ako. Tapos yung ibang mga brides, naghihintay sila. Tas ako yung hinihintay. Tas lumipat ulit yung scene. Another mass wedding. And there were brides waiting and I was there, late ulit. Tapos ako yung hinihintay ng mga bride. Tapos kaninang umaga, I was praying, sabi ko, Lord, bakit? Bakit wala yung groom? Ba't wala naman ako nakitang groom? Tapos bakit ganun yung panaginip ko, Panginoon? And as I was praying, niremind sa akin ni Lord, sabi niya, I was the groom. I am the groom, sabi niya. And anak, you were late, sabi niya. Tapos niremind ako ni Lord dun sa parable of the 10 virgins. Merong 10 virgins holding an oil lamp. But 5 of them did not bring extra. And while waiting for the bridegroom, at maya-maya tumating yung bridegroom. But then naubos na yung oil dun sa lamp nung 5. Pero yung 5 meron silang extra. And they were asking, bigyan mo kami ng oil. Pero hindi, kasi they have to come prepared for the bridegroom. And kaninang umaga, sabi ko, Lord, ayoko pong dumating ka na hindi ako ready. Ayoko pong isa dun sa sumalubong sa'yo, pero hindi ready yung heart ko. And during that time, when Jesus entered the temple, everyone was shouting, praise the Son of David! But not everyone was prepared to receive Him. And this morning, let this be a reminder that as we sing Hosanna, we look to Jesus. And at the same time, we have extra oil. Do not be complacent. Kasi sabi niya, we will never know the exact time when the Lord is coming. So you have to be ready. And as we sing this song, may part doon, sabi niya, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. I pray that as we sing this song, we search our hearts at the same time and give to the Lord whatever is due Him. And give to the Lord the praises He deserves. And give to the Lord this heart that He deserves, that He is longing for. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, with all your mind. Walang reservation. Yun yung hinihingi ni Lord. And I know, and I believe that when Jesus comes today, everyone is ready. Amen? Amen! Bigay natin sa Diyos yung pinakamataas na papuri at pagsamba. Holy Spirit, we welcome you. Let your word be done, Father God, sa kalagitnaan namin, Lord God. And as we sing songs, you will change the hearts of men, Lord. And as we sing songs, your healing will flow. And as we sing song, Lord, the total surrender, Lord God, will flow, Lord God. And as we sing songs, Lord God,
Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao. At nang siya ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya ay lubusang itinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Gayon, sa pangalan ni Jesus, luluhod at magpupuri ang lahat ng mga nasa langit, nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Hesukristo ay Panginoon at ikalulhati ng Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Hallelujah. God is good. And all the time. Napakabuti po ng Diyos sa atin. Kahit na mahal ang gasolina, andito pa rin tayo. Amen ba yun? Ngayon po ay 48th day ng ating pong Lenten preparation. Ang ibig sabihin po, mula nung as Wednesday, pagbibilangin nyo po, ngayon po yung pang 40 days. Kasi bukas po, mahal na Holy Week na. Yun po yung ating pong pinaghandaan. At nagpapasalamat tayo sa Diyos sa pangunguna niya sa atin. And I am praying na yung ating paghahanda, nag-fasting tayo, nagpe-pray tayo every 9 o'clock in the evening na sama-sama kahit na magkakalayo tayo ay maging part na ng buhay natin. So, mamaya announce yata sa atin na ituloy lang natin yon kasi po, this coming next month is our anniversary month. So, tatawagin po natin mamaya yung committee na mag-announce. Pero gusto ko lang po kayong i-remind uli na ito pong Thursday, mayroon po tayong gawain na Sambales Wide. Yung ating pong 7 Last Word and Holy Communion and 1 Year Thanksgiving as Sambales Tribe. So, ang pakiusap po namin ay sa GC natin, dapat makaano po tayo na mag-commitment na kayo makadalo, ilan po kayo, may sasakyan po kami. Siguro yun yung kailangan natin para malaman natin kung kailangan nating manghiram ng sasakyan. Then, again, on April 5, yung ating pong Easter Sunrise Service na gaganapin po sa San Agustin, sa Ground of Rooftop, Gallardo Compound. Doon po sa kila Teacher Ryan, Teacher Grace. So, isama po natin sa panalangin. Bukas po ay CLC Moving Up, Recognition and Graduation. Sama niyo po kami sa prayer, gaganapin sa Konghon Compound sa may San Pablo. Buong maghapon na umaga, paghanda from 1 o'clock hanggang gabi. Ay yun po yung gawain po ng CLC. Sama natin sa prayer. Then, ano pa ba ito? Magpulong po ang council after po ng care group. So yung care group po, tuloy-tuloy po natin, at least po
15 to 20 minutes, mag-meet po kayo. Sa mga kalalakihan, doon po ulit kayo sa kantin, may magpakapi daw sa inyo. So, be there. Yung kababaihan, dito po. At yung young adult, dito po sa church. At yung kabataan, dito po sila sa kinder room. Palakpakan po natin sapagkat ngayong araw na ito ay pagdiriwang po natin ng Women's Sunday. Ang buong mundo ay kinikilala ng ang buwan na ito ay pagkilala sa kakayahan, partisipasyon at karapatan ng mga kababaihan. Kaya atin pong ipagdiwang sa ating pong simbahan at kilalanin po yung kakayahan ng mga kababaihan. So yun po ang ating mga announcement. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Yung kay Madam Maricel, si Sister Leah Lee ay nakauwi na sa bahay nila. Patuloy po natin siyang ipag-pray. At patuloy na pasalamatan ang Panginoon sa kanyang paggaling. Si Brother Vic ay ka-opera lang nito sa nung isang araw, pero kasama po natin. Glory to God po. Salamat po sa Panginoon. At ganun din ay nagpapasalamat po tayo sa biyaya ng Panginoon. Ang ating pong mga magagandang flowers sa altar ay galing po kay Nanay Arlene Eugenio at sa kanya pong pamilya. Sige po, tawagin natin po yung announcement po ng anniversary committee. Ay, ito muna. Sige po, yan. Ang buong South Luzon Episcopal Jurisdictional Conference ng PEMC ay mayroon pong gaganaping fundraising concert na may pamagat na Echoes of Grace sa April 25, 2026 sa Hiyas Convention Center sa Malolos City. So part po tayo ng PEMC. Ito po, a sacrificial dinner and worship night for mission and evangelism. Naglilikom po tayo ng pundo para sa patuloy na paglilingkod natin, especially sa mission and evangelism. Naatasan po tayo na maging bahagi nito at ang Finance Committee po magpulong mamaya kung paano po kayo ma-approach at paano po tayo makapag-participate na gusto ko pong tumulong. Yun, ang mga member po ng Finance Committee, lalapitan po nila kayo sapagkat mayroon po yung tickets po para sa fundraising. Tawagin na po natin yung anniversary committee. Praise God. Sanay po kayo na pag tumatayo po ako ay nagbibigay po ako ng cake para sa birthday. Pero ito naman po hindi po natin birthday, pero birthday ng ating church. At gusto nating ipagdiwang ito ng extra special this year. Ilang taon na po ba tayo sa nakakaalam? Ika-119th anniversary na po natin. Palakpakan po natin ng Diyos po doon. At dahil po doon ay nagpulong na po, siguro 2 beses na nagpulong po ang council at nagpe-prepare na po ng maraming beses pa para sa paghahanda ng ating anniversary. At magbigay lang po ako ng preview para po sa ating anniversary. Kailan po ito? Una, buong April talaga, may every week ay meron tayong mga special Sundays. Starting with next week, yung April 5, Easter po natin yon. And every Sunday, may iba-iba po tayong speaker. And then, of course, yung ating pong Sunday anniversary worship, may kakaiba po tayong gagawin this year. Mainit po ba ang umaga? Nainitan po kayo? May surprise po tayo. Dahil ang ating anniversary worship, hindi ko lang kung first time kong gaganapin, ay gagawin po natin ng hapon. 3:30 po tayo ng hapon, mag-anniversary. At dahil nga po mahal ang gas, hindi na po kailangang pang magdobling babalik. Kasi after po ng worship, meron po tayong anniversary concert na ang pangalan po ay Dakilain Ka. So, pagkatapos po ng anniversary worship,
dediretso tayo sa anniversary concert. Now, ang tanong, sino yung mga magko-concert? Gusto niyo pong malaman kung sino ang kasama sa concert? Tingin po kayo sa kaliwa ninyo. Tingin po kayo sa kanan. Tingin po kayo sa harapan. Tingin po kayo sa likod. Tayo pong lahat ay kasama po sa ating anniversary concert. Ibig sabihin, may part po tayo mula bata, young adults, yung young po natin, ang kabataan, ang adult ministry, kasama po tayong lahat. And ang preparation po natin ngayon pa lang po, 28 days from now, pero i-schedule natin, bakasyon naman na po ng mga estudyante at lahat po ng iyon. So, magkasunod po yun, 2-in-1. Anniversary worship natin ng 3:30, matapos po tayo ng 5 to 6 po yung ating fellowship. Alam ko, may lechon na naman po dyan. 5 to 6, and then 6 o'clock to 8 o'clock yung ating anniversary concert. Yung concert po natin, of course, meron pong i-invite din po tayo. Gusto nating invite yung school, yung ating faculty and staff, ang ating ilang mga estudyante and parents. And we are also praying, maka-involve po yung mga barangay. We are praying na makasama po ang barangay. San Juan po ito, no? And gusto rin natin ma-invite ilang officials from Pamatawan kasi bulk of our members are from Pamatawan. And we're all excited to worship the Lord. 119 years of God's faithfulness to Castilleos Methodist Church. Amen? Amen. At ito po yung preview pa lamang po. Every week, meron po kaming sasabing bagong update. Of course, meron pa rin po tayong mga outreach. Yung PREDA, kasama po yan. Magdagdag pa po tayo. May jail ministry. Yung pong ating mga midweek services. Yung midweek bago yung ating anniversary ay... Pero ngayon, pag-pray natin. Ito, gusto namin gawin siyang healing worship. Yung may mga sakit, gusto natin gawin yung night na yon na healing worship. At gusto natin ma-involve po ang lahat. At gusto natin makasama yung pinakabata sa lahat at yung kasama na yung pinakamay edad sa lahat. Kasama po tayo lahat sa ating pong anniversary. April 26, 2026. Dagdag ko po, pagkatapos ko po, tawagin ko po si Kuya Tem, may idadagdag po siyang information. Nasaan si Kuya Tem? Ayun! Nandiyan ka na pala. Okay, isunod na po natin yung sa... Ayan, so good morning po sa ating lahat. Ilang taon na po tayo? 119. Ayan, kasabay po ng ating pagse-celebrate, meron po tayong mga souvenir. Ayan po yung ating t-shirt. So sa dark, meron po tayong navy blue, black, at yung anong kulay ba to? Army green or olive green? Kasi depende, kasi ang hirap maghanap ng green na ano. Ayan po. So, kung sa may mga gusto pong magpagawa, in-encourage po namin ang lahat kasi po yung fund, yung kikitain po dito mapupunta po sa outreach program natin. Ayan. So, pag magsabi lang po kayo or magpalista po kayo ng size po ng t-shirt ninyo kay Ate Lea at kay Brea. Ayan, kung ano pong size. At, siyempre, hindi mawawala, announce ko na rin po, yung presyo po ng t-shirt natin since medyo kailangan nga natin tumubo dito para may ano tayo. Nasa ano po siya, nagre-range ng 350 up. Depende po sa size. Na po. Pero yun na po yung pinaka-base natin. So kapag 3 ang binili nyo, meron tayong discount na 1K na lang. Siyempre pag 350 tatlo, 100, kano yan? 1,050. Tama po. Pag 3, ang binili nyo, 1K na lang. Ayan. So, yun lang po. Marami pong salamat. Meron pa? Sige po, tayo pong lahat ay sama-sama sa ating pong pagpapasalamat at panalangin. Dakilang Ama, salamat po sa pagkataon na ito. Muli po naming tinataas ang iyong dakilang pangalan. Mayroon kaming Ama na hindi po kami pinapabayaan. Sapat lagi ang biyaya mo para sa aming lahat at higit sa lahat sa panahon ng aming pong paglapit upang humingi ng tawad katulad nito, tinatanggap namin ang pagpapatawad mo.
Tawarin niyo po kami sa aming pagkulang at pagkasala. Dalisayin ang aming mga puso upang ang aming pagsamba at ang aming pong pagdiriwang ng mahal na araw ngayong 2026 ay isang pinagpalang pakikipag-ugnay sa iyo. Patuloy ka naming maranasan. At katulad ng aming pong gawain ngayon, it is your triumph upon us, ang pagpasok mo na matagumpay sa Jerusalem, ay pagpasok mo ng matagumpay sa aming mga puso. At ngayon, Panginoon, inalalapit po namin ang bawat isa. Salamat po sa mga biyaya ng pagtatagumpay, sa mga nag-aaral naming mga anak at mga apo na nakatapos na ng mga graduations and recognitions, moving up. Dinadalangin din namin, Panginoon, ang aming school, ang Castillejos Aldersgate Learning Center. Samahan niyo po kami bukas, ang Board of Trustees, ang aming principal, ang faculty and staff, ang aming guest speaker, ang mga parents and learners. Samahan niyo po kami sa isang matagumpay na gawain na inilalapit po namin sa iyo. Salamat po sapagkat nandyan ka lagi upang magpala sa aming paaralan na bahagi na rin ng aming pong paglilingkod. Ikaw po ang Diyos na nagkaloob ng mga karunungan, ng mga pagpapala na ginamit namin para sa buong school year. Mayroon pa pong mga college students na nagpapatuloy pa po sa end ng kanila pong semester for this school year. Samahan niyo po ang bawat isa. Patuloy po naming nilalapit ang matagumpay na pagtulong mo sa amin sa mga pinagdadaan ng mga pagsubok. Matagpuan ka namin lagi sa aming pong mga buhay, lalong-lalo na po sa mga pagkakasakit at karamdaman. Nilalapit ko po ang mga mayroong mga karamdaman, nagtitake ng medication, sa iyo namin ipinagkatiwala ang lahat ng bawat isa. Dalangin namin, Panginoon, at ipinagpapasalamat. Nakalabas na po sa hospital si Sister Leah Lay. Continue to bless her. Pagpalain po siya at patuloy na pagalingin. Salamat din po, Panginoon, sa matagumpay na laparoscopic surgery ni Brother Vic Dusal. Ibalik niyo po ang kanyang nawalang lakas at patuloy namin siyang nilalapit sa iyo. Ganoon din po, Panginoon, ang aming treasurer, Sister Rona, si Sister Banji, Panginoon, lahat ng may mga karamdaman. Lord God, we claim upon us is our Jehovah Rapha, our healer. Inaangkin po namin ang mga kagalingan sa mga karamdaman. Pagpalain po kami. Panginoon, dalangin po namin ang buong mundo, ang kaguluhan sa Middle East. We are praying, God, hindi lamang ng US o ng Israel at yung kanyang mga allies, but as well as sa Iran. Dalangin namin, Panginoon, ang kaayusan ng lahat ng bagay. Yes, it is part of your prophecy. Pero pag hindi pa ito pa, Panginoon, ang katapusan ng lahat, dalangin namin. Dalhin niyo po kami sa kaayusan ng lahat ng bagay. Ang lahat po ng mga nararanasan na pagtaas ng gasolina, ng presyo ng mga pangunahing bilihin, bahagi ito, Panginoon, ng mga pagsubok na aming pong pagdadaanan. Pero alam ko po na sa kabila ng lahat ng mga ito, nandyan ka lagi upang i-provide mo lahat ng aming mga pangangailangan.
Pero higit pa doon, Panginoon, Lord, buksan niyo po ang puso ng bawat isa na mayroon kang gustong sabihin sa amin. Mayroong prioridad at yun ay ang aming espiritual na paglago at ang aming espiritual na paglilingkod. Tulungan niyo po kami na ito po ay maging isang eye-opener na kaming mga Kristiyano, bigyan namin ng pagpapahalaga yung mandate mo sa amin. Unahin ka namin na higit sa lahat. Tulungan niyo po kami na gamitin namin itong pagkakataon upang ang aming mga kapatiran, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming mga kamag-anak na hindi pa nakakilala sa iyo ay patuloy na maranasan ng iyong biyaya. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang aming pong preparation sa aming pong gawain as Sambales Wide sa aming pong Seven Last Words and Communion. Pagpalain niyo po kami. Ganon din po, Panginoon, ang culminating worship sa Easter Sunrise Service. Salamat po dahil alam namin nandyan ka. I am praying for the silent prayers of my brothers and sisters. Alam po namin na mayroong isang Diyos na nakikinig at kapag inilatag namin sa iyo at ipinagkatiwala, mayroong babalik na tugon sa aming mga panalangin. Sapagkat ang lahat ng ito ay pinapanalangin namin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. As the deer panted for the water, so my soul longeth after thee. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Strength, my shield, to you alone are my spirit yield. You alone are my heart's desire, and I long to worship thee. Atin pong tunghayan ang awit sayaw ng mga bata.
Mga bata, tayo ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon na Ikaw ay dakila. Ikaw ang aming Diyos mula noon hanggang ngayon. Salamat po Panginoon sa mga batang ito na nakaluhod sa inyong harapan. Salamat po sa school year ng 2025 at 2026 na natapos nila. Salamat Panginoon sa mga talinong inyong pinagkaloob sa kanila. Dalangin ko po Panginoon ng bawat isa na naririto Panginoon ng mga bata. Lagi niyo po silang iingatan, gagabayan sa kanilang paglalaro. Dalangin ko rin po Panginoon ang mga batang may sakit karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Alisin ang anumang karamdaman na kanilang nararamdaman. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga guardian nila, ang kanilang mga magulang. Dalangin ko po, Panginoon, na i-bless niyo po, Panginoon, ang kanilang mga trabaho, ang kanilang mga business, upang patuloy, Panginoon, na ma-provide ang kanilang mga pangangailangan. Lagi niyo po silang ingatan sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga biyayang inyong pinagkakaloob ninyo sa mga batang ito. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa pagbasa sa banal na kasulatan sa Lumang Tipan, buksan po natin ang ating mga Biblia sa Isaiah chapter 50, verses 4 to 9. Ang pagsunod ng lingkod ng Diyos. Ang makapangyarihang si Yahweh ang nagturo sa akin ng sasabihin ko, para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa, hindi ako naghimagsik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol. Nang bugbugin nila ako, hindi ako kumibo. Nang ako'y kanilang insultuhin, pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din, nang lurhan nila ako sa muka, ang mga pagdustay, ginawa nila'y di ko pinapansin. Pagkat ang makapangyarihang si Yahweh ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang Diyos ay malapit at Siya ang magpapatunay na wala akong sala. May mga ngahas bang maghabla sa akin? Magharap kami sa hukuman at ilahad ang kanyang bintang. Si Yahweh mismo ang magtatanggol sa akin. Sino ang makapagpapatunay na ako ay may sala? Mawawalang lahat ang nagbibintang sa akin, magiging tila sila ulap na naparam. Sa bagong tipan naman po ating buksan sa Mateo chapter 26 verses 6 to 13. Binuhusan ng pabango si Jesus. Nasa Betanya si Jesus sa bahay ni Simong Ketongin. Samantalang sila'y kumakain, lumapit ang isang babaeng may dalang sisidlang alabastro na puno ng mamahaling pabango. Ibinuhos niya ito sa ulo ni Jesus. Nagalit ang mga alagad nang makita ito. Ano't inaksaya ang pabango? Tanong nila. Naipagbilis sana iyon ng mahal at naibigay sa mga dukha ang pinagbilhan. Hindi lingid kay Jesus ang kanilang sinasabi, kaya't ang wika niya, bakit ninyo ginugulo ang babae? Mabuti ang ginawa niyang ito sa akin. Habang panahoy, kasama ninyo ang mga dukha, ngunit ako'y hindi niyo kasama sa habang panahon. Hindi pa may binuhusan na niya ako ng pabango bilang paghahanda sa paglilibing sa akin. Tandaan ninyo,
Saan man ipangaral ang mabuting balita, mababanggit din ang ginawa niyang ito bilang pag-alaala sa Kanya. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Kanyang banal na salita. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Curve upon my heart, the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Tinatawagan po ang mga kababaihan para sa mensahe ng awit. Lahat po ng mga babae. Lahat po. No excuses. May ka na pamak ng pahing kopya. Kopya. Ha? Ano ka ba? Nandito po. Kami sa likod. Bigyan ng kopya. Ano ka kayo yan? Kuha ka ng kopya. Ate, pahingi. Dito daw kay madam. Ito na lang, makishare na kay ate. Ano? Pinamabalo yan. United
Yan. Magandang araw po sa ating lahat. Morning po. So ngayong umaga po ay isang napakagandang pagkakataon. Pinagdiriwang natin ang Palm Sunday at kasabay nito ang Women's Month celebration. Kaya ngayong Sunday worship natin ay hindi lang pag-alala sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem, ito rin ay pagdiriwang at pagpapahalaga sa mga kababaihan. Bangon, babae, bangon. Ang tema ng Women's Month, babae ka, hindi babae lang. At naniniwala ako, hindi ito aksidente. May gustong sabihin ng Diyos sa atin, sa bawat isa ngayong umaga. Hosana mula sa sigaw ng papuri tungo sa pusong lubos na nagbubuhos at nagsusuko. So meron po akong dalawang story na ginamit mula sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11 at yung binasa kanina na Matthew chapter 26 verse 6 to 13. So tayo po muna ay manalangin. Panginoon, aming Ama, Diyos na dakila, pinupuri at pinasasalamatan ka namin, Panginoon, sa umagang ito, sa oras na ito. Dumudulog kami, Panginoon, sa iyong paanan. Nawa, Panginoon, kayo ang siyang mangusap sa bawat isa, Father God. Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ang siyang maghari, Panginoon, magpuspos sa bawat isa, sa mga puso ng bawat isa, Father God. Nawa, Panginoon, gamitin mo ako, Panginoon, na maging instrumento mo ng pagpapahayag ng mabuting balita, pagpapahayag ng biyaya, Panginoon, sa bawat isa. Naway walang malagpasan, Panginoon, ng iyong biyaya, ng iyong mabuting balita. Kayo ang siyang manguna, Panginoon, sa aming pagsamba. Ang iyong ngalan ang siyang maitas. Ang Panginoong Jesus, at aming tagapagligtas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So babasahin ko po muna yung sa Matthew chapter 21 verse 1 to 11 tungkol sa story about Jesus' triumphant entry. Sabi po dito, as Jesus and the disciples approached Jerusalem, they came to the town of Bethphage on the Mount of Olives. Jesus sent two of them on ahead. Go into the village over there, he said. As soon as you enter, you will see a donkey tied there with its colt beside it. Untie them and bring them to me. If anyone asks what you are doing, just say, the Lord needs them, and he will immediately let you take them. This took place to fulfill the prophecy that said, tell the people of Jerusalem, look, your king is coming to you. He is humble, riding on a donkey, riding on a donkey's colt. The two disciples did as Jesus commanded. They brought the donkey and the colt to him and threw their garments over the colt, and he sat on it. Most of the crowd spread their garments on the road ahead of him, and others cut branches from the trees and spread them on the road. Jesus was in the center of the procession, and the people all around him were shouting, praise God for the Son of David. Blessings on the one who comes in the name of the Lord. Praise God in highest heaven. The entire city of Jerusalem was in an uproar as he entered. Who is this? They asked. And the crowds replied, it's Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee.
Ngayong umaga po, pagbubulay-bulayan natin ang story about Jesus' triumphant entry. Makikita po doon sa Matthew chapter 21 verse 3, ang tawag ng hari, may hinihingi ang Diyos. If anyone ask what you are doing, just say, the Lord needs them, and He will immediately take them. Sinabi ni Jesus sa Matthew 21 verse 3, the Lord needs them. Simple lang ang statement, pero malalim. May kailangan ang Panginoon. At sa buhay natin, may mga pagkakataon na may hinihingi ang Diyos sa atin. Ang ating oras, talento, lakas, at buong buhay. Ang tanong, ano ang tugon natin? Kapag tinawag ka ng Diyos, agad ka bang sumusunod? Kapag hinihingi niya ang oras mo, naibibigay mo ba? May oras ba tayo sa Kanya o lagi tayong busy? Kanina po, inannounce na yung buong month ng April ay celebration ng ating church anniversary. And ngayon pa lang po inaanyayahan na ang bawat isa na sa ating face-to-face midweek encounter with God. Naway makapaglaan tayo ng oras. Kasi last Thursday po, itong face-to-face na midweek encounter with God, sobra po akong na-bless sa buhay ng bawat isa na naroon na naghayag ng kanyang salita. And may mga testimonies na siyempre nakaka-relate tayo. And siyempre kaya natin ginagawa yung face-to-face midweek encounter with God dahil ito yung parang, para sa akin po, ito yung time para mag-pause ako sa gitna ng pinaka-busy na linggo. Siyempre, parang naglalaan tayo ng oras para sa Kanya, para makausap siya. And nung face-to-face midweek, nagpanalanginan kami para sa ating bansa, para sa ating simbahan, para sa ating ministry. And every 9 p.m. po, may nagpapaalala sa ating GC na oras na ng panalangin. Naway makapaglaan tayo ng oras para sa ating Panginoon. So yung April 23 po, 6 p.m., sana po ilagay na po natin sa schedule natin para yun po yung oras natin na ilalaan para sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang relasyon sa Diyos ay hindi lang pang Sunday. Ito ay araw-araw. Kaya panyaya po, maglaan tayo ng oras sa Panginoon, sa panalangin, sa Kanyang salita, at sa pakikipagtagpo sa Kanya. Sa Matthew chapter 21 verse 4 to 5, kasunod po nung ang hari na mapagpakumbaba at tutupad sa kanyang mga pangako. Sabi po doon, this took place to fulfill the prophecy. Noong Advent season at simbang gabi, pinagbulay-bulayan natin na si Jesus ang katuparan ng mga pangako. At ngayong Lenten season, ang Jesus na ipinanganak sa sabsaban bilang katuparan ng pangako. At siya rin yung haring mapagpakumbaba na dumating, nakasakay sa asno upang tuparin ang mga pangako ng Diyos. This is the season where God fulfills what He has promised. Ngayong Lenten season, nagkaroon tayo ng fasting commitment
kumusta po ang ating pag-aayuno at panalangin? Isa po sa personal testimony ko na through prayer and fasting, mayroong miracles and may answered prayers na ginawa ang Panginoon sa aking buhay. And nawa tayo din na kanyang anak ay maranasan din nito. Hindi lang ako, hindi lang kami, kundi nawa kayo din. Pero syempre po, aminin ko, may mga pagkakataon na nahirapan ako. May mga times na natetempa ko, pero ang Panginoon, siya yung nag-sustain sa akin. Hindi ko kaya, yung sarili kong lakas, hindi ko kaya. Pero nariyan yung Panginoong, siya yung nagbibigay ng lakas para sa akin. Marami pang mga miracles na nangyari sa buhay ko because what God has promised, He fulfills. Sabi doon, dumating si Jesus, hindi sakay ng kabayo, kundi ng asno. Hindi siya dumating na may karangyaan, kundi may kapakumbabaan. Ituloy po natin yung kwento sa verse 9. Sabi doon, the crowd that went ahead of him and that followed him was shouting, Hosanna to the Son of David. Blessed is the one who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest heaven. Noong panahon na iyon, sila ay nasa ilalim ng oppression. May takot, kahirapan at kawalan ng pag-asa. At kung titingnan natin ngayon, sa panahon natin, meron pong digmaan sa Middle East and may krisis na pinagdadaanan ang ating bansa. Siyempre, dahil sa mga nangyayaring yon, nagkaroon ng depression and anxiety ang bawat isa. Ang inaasahan ng mga tao noon ay isang political king, instant rescue, mabilis na tagumpay. Pero iba ang plano ni Jesus, hindi trono, kundi krus. Tayo po ay nasa panahon na ng Holy Week. Hosanna, Panginoon, iligtas mo kami. Sigaw ng papuri, sigaw ng pag-asa, sigaw ng pangangailangan. Pero kung magiging tapat tayo sa kwento, ilang araw lang ang lumipas. Ang parehong mga taong sumigaw nang ipako siya sa krus. Mga kapatid, hindi lahat ng sumisigaw ng Hosanna ay tunay na sumusuko. Madali ang pagsigaw, madali yung pag-iyak sa worship, madali magsabi ng Lord, mahal kita. Pero ang tanong, kapag ikaw na lang at ang Diyos, nananatili pa rin ba ang puso mo sa Kanya? Si Jesus ay, para sa akin, isa siyang may personal Savior, my Lord and King, the Prophet from Nazareth, the Messiah, the Son of God, the one who brings salvation, love, and true joy. Hindi lang siya tagapagligtas, siya rin ay Panginoon. Hari ng mga hari. Hinahayaan ba nating maghari siya sa ating buhay? Sa ating puso? Hindi nagtatapos ang kwento sa kaligtasan. Kailangan din nating sumunod sa ating Panginoon. Ang tunay na pananampalataya, hindi lang tumatanggap, kundi sumusunod din.
Kaya dito po ako shift po sa kwento nung babae dahil Women's Month po. Parang yung kwento po nung babae na nag-anoint kay Jesus, parang yun yung kwento na sinasabi ng Panginoon na kwento ng isang babae. Sabi niya doon, mula sa sigaw, tungo sa pagbubuhos. Kanina nung binasa yung Matthew chapter 26, verse 6 to 13, sabi doon may isang babae. A woman came. Sa ibang mga libro po, sabi doon, yung babaeng yon ay si Mary Magdalene. Yung iba naman po, sabi doon, siya si Mary na kapatid ni Martha and Lazarus. So, hindi, yung babaeng yon, bigla-bigla na lang siyang dumating. Hindi siya nagsalita, hindi siya sumigaw, pero lumapit siya kay Jesus. May dala siyang alabaster jar, isang mamahaling pabango, at ibinuhos niya lahat. Hindi kalahati, hindi tira, kundi buong buo. Habang ginagawa niya iyon, may mga nagsasabi, sayang naman, kasi mamahaling perfume yung ginamit niyang pag-anoint kay Jesus. Pwede sana yun ibenta. Minsan masakit marinig yan, lalo na kung buong puso mong ibinibigay. Pero si Jesus, siya yung nagsabi na, bakit niyo siya ginugulo? Mabuting bagay ang ginawa niya sa akin. Mga kapatid, ang tinatawag na iba na sayang sa mata ni Jesus ay mahalaga. So ngayon po sa Women's Month, ang pagpapahalaga sa mga kababaihan ng pananampalataya. Gusto ko pong ituon ito lalo na sa mga kababaihan ngayon, sa ating mga nanay, sa mga lola, mga asawa, mga anak. Yung pagod nyo, yung sakripisyo nyo, yung pagmamahal nyo, katulad ng sabi ng Panginoon, hindi yun sayang. Mabuting bagay ang ginagawa nyo sa akin. Nakikita kayo ng Diyos. Meron po kasing sa Proverbs chapter 31 verse 25 to 31. Meron doon yung parang katangian ng babaeng may takot sa Panginoon. Ito yung may lakas at dignidad, may tiwala sa hinaharap, may karunungan sa pananalita, masipag at mapagmahal, at higit sa lahat, may puso para sa Diyos. Sabi dito sa Proverbs 31 verse 30, charm can be deceiving and beauty fades away, but a woman who honors the Lord deserves to be praised. Katulad ng babae na nagbuhos ng pinakamahal na pabango, na yung ginawa niya ay mabuting bagay. Ito din yung mga kababaihan natin, mga women of faith na sa ating simbahan na nag-o-honor sa ating Panginoon, kailangan silang parangalan. Mga kapatid, ang tunay na ganda ay hindi panlabas, ito ay pusong nakaangkla sa Diyos. Kaya ngayon, pinaparangalan natin kayo, women of faith. Hindi man kayo laging napapansin, hindi man kayo laging naririnig, pero sa Diyos,
hindi kayo nakakaligtaan. Sabi sa, meron din po kasing isang babae sa Bible, si Queen Esther. So, sabi po doon sa Esther chapter 4, verse 14, "For such a time as this." So, ginamit yung buhay ni Queen Esther para iligtas yung mga Hudyo. Hindi aksidente yung buhay mo, hindi aksidente yung sitwasyon mo. Kung nasaan ka ngayon, kung saan ka nilagay ng Diyos ngayon, may layunin siya. Kung ikaw ay nanay, may purpose yan. Kung ikaw ay nasa panahon na pagiging asawa, may calling yan. Kung ikaw ay isang anak, may plano ang Diyos sa'yo. God placed you there with purpose. Kapag iniisip ko po yung pusong nagbubuhos, naaalala ko yung mga babaeng ginamit ng Diyos sa buhay ko. At syempre, unang-una na doon, ang unang babaeng nakilala ko sa aking buhay, syempre ang aking mama, na siyang nagdala sa amin sa Panginoon. Hindi man siya perpekto, may flaws tulad ng nating lahat, pero tapat siya. Alam ko pong isa siyang woman of faith dahil sa kanyang pananampalataya. Naniniwala akong napalaki niya kaming magkakapatid na may Panginoong Jesus sa buhay. May personal na relationship kay Jesus. Sabi nila, edukasyon nyo, ang makapagtapos ng pag-aaral, yun yung pinakamagandang bagay na mabibigay ng isang magulang. Pero sa akin, para sa akin, ang pagdala ng mga ina sa kanyang anak dito sa simbahan, ang pagturo sa mga anak na ipakilala si Jesus sa kanilang buhay, yun yung pinakamagandang pamana na maibibigay ng isang ina. And syempre po sa mga formative years, nariyan po yung mga guro, mga pangalawang magulang na binigay ng Diyos sa bawat isa. And naalala ko po si Teacher Arlene, siya yung pinakamatagal na naging diakonesa dito sa ating simbahan. Mula pagkabata hanggang kabataan, parang siya na yung naging pangalawang ina sa amin, sa aming ministry. Hindi lang siya nagturo, kundi gumabay. Sila yung mga guro, sila yung mga nag-shape, nag-mold sa mga bata, sa mga kabataan. Naalala ko po nung nasa children ministry ako, sobrang saya ko po kasi nakasama po ako, sumali po ako sa Bible quiz. And si Teacher Arlene po, siya yung naging mentor ko. And isa po yun sa core memories ko na makasama dumalo sa Bible quiz at manalo. And ngayon po na ang pinagkaloob na diakonesa ngayon sa atin, sa ating simbahan, si Teacher Casey, na nakikita natin ngayon kasama ng mga bata at kabataan. Hindi lang siya teacher, kundi siya din ay isang ate na gumagabay sa kanila. Nakikita ko po kasi na sa mga kapatid ko, si teacher po siya yung gumagabay, nagpapaalala bilang isang ate. And kahit wala po akong ate, dahil ako po ay panganay, may mga pinsan, tita, nanay at mga ate sa simbahan na siyang naging parte ng aking buhay. At isa doon si Ate Maya na ginamit ng Diyos para mag-guide, mag-correct at umintindi. Tahimik lang sila, pero malalim ang impact at marahil marami sa inyo ang ganito rin. Sa ating mga nanay na kahit pagod, bumabangon pa rin sa umaga para
ipagluto yung mga anak para sa eskwela, para sa trabaho, sa ating mga lola na palaging nagbibigay para sa akin po, kasi yung sa lola ko po, palagi po yung kahit busog ka na, palagi silang nagsasabing, sige kumain ka pa, nagbibigay ng pagkain. At sa mga asawa, patuloy na nagmamahal kahit hindi napapansin. Mga anak at kababaihan, lumalaban kahit may pinagdadaanan. At minsan iniisip mo, wala lang to, normal na sa pagiging ina ito, normal na, hindi naman importante. Pero gusto kong marinig mo ito. Ikaw na women of faith, ikaw na babae, nakikita ka ng Diyos, pinapahalagahan ka niya at ginagamit ka niya. Sa buhay ng mga women of faith, hindi ko na po iisa-isahin ang pangalan ng mga kababaihan sa ating simbahan na tumindig sa salita ng Diyos at naging instrumento na siyang ating paglago sa pananampalataya. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ang pinakamagandang bahagi, yung babaeng nagbuhos ng pabango, si Jesus naman ang nagbuhos ng kanyang buhay. Hindi lang siya hari na sinalubong ng hosana. Siya ang hari na ipinako sa krus para sa'yo, para sa akin, para sa ating kasalanan, para sa ating pagod, para sa ating kakulangan. At dahil doon, may kapatawaran, may pag-asa, at may bagong buhay. Ngayon po, gusto ko pong ilagay nyo yung mga kamay nyo sa puso nyo. Tanungin nyo po yung sarili nyo. Hanggang hosana lang ba ako? Hanggang salita lang ba ako? Hanggang Sunday lang ba ako? Hayaan natin na ito ay maging oras natin para sa ating Panginoon. Naway mangusap ang banal na Espiritu sa atin, sa bawat isa. O handa na ba akong magsuko? Kung pagod ka na, kung may bahagi ng buhay mo na hindi mo pa binibigay, ito ang paanyaya ni Jesus. Lumapit ka. Walang panghusga. Sabi sa John chapter 3 verse 17, "For God did not send His Son into the world to condemn the world, but to save the world through Him." Sabihin mo sa Kanya, Lord, naway masabi natin na Panginoon, hindi lang ako hanggang sana, ibinibigay ko ang buhay ko sa iyo. Ang pabango, kapag sarado, walang amoy. Pero kapag binuksan, kapag binasag, doon lumalabas ang halimuyak. Ganon din ang buhay natin. Kapag hinawakan natin, limitado. Pero kapag ibinigay natin kay Jesus, lumalabas ang tunay na halaga. Mga kapatid, mula sa sigaw ng hosana, tungo tayo sa pusong lubos na nagbubuhos at nagsusuko. At hayaan nating ang buhay natin maging handog na mabango sa Panginoon. Amen. Nasa panahon po tayo ng paghahandog.
the power of the word, the power of his love. Everything was done so you would come. Diyos ng buong sanglilikha, purihin sa kalangitan, Ama ng Diwang Banal. Amen. Aming Ama, Diyos ng biyaya at pagpapala, narito po muli kami upang magpasalamat sa lagi-lagi na mga biyayang aming tinatanggap. Hindi lamang upang tugunan mo yung aming mga pangailangan, kundi higit pa. Tunay nga po, Panginoon, na ang iyong pangako na ikaw po ang aming tagapagkaloob, patuloy mo pong ginaganap para sa amin. Through these offerings, I declare financial breakthrough sa buhay ng bawat isa, sa buhay ng bawat pamilya at sa iglesyang ito. Tanggapin naming patuloy ang iyong pangako na siksik, liglig, masaganang biyaya. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Atin pong awitin, I surrender all. Akin siyang ibigin.
aming Ama at aming Diyos, katulad ng pag-aalay mo ng iyong buhay para sa amin, ang aming pag-awit bilang tugon sa mensahe na aming narinig, inialay po namin ang aming buhay sa iyo. Tulungan niyo po kami upang hindi lang po kami maging mga Kristiyano na handang sumigaw ng hosana, kundi maging isang Kristiyano kami na kayang ibigay lahat. Katulad ng babaeng binasag niya ang mamahaling pabango, ibinuhos na lahat, lumuhod sa paanan ni Jesus at pinupunasan niya ng buhok niya ang paa mo, Panginoong Hesus. Maglilingkod po kami ng buong katapatan, ng buong husay. Bibigay po namin lahat. Hindi ba namin matumbasan ang ginawa mo sa amin? Sapagkat ang iyong buong buhay, ang iyong banal na dugo, ang siyang ipinambayad mo sa aming mga kasalanan. Ngayong pong pagdiriwang ng Holy Week 2026, maglilingkod po kami, magiging blessing po kami sa ibang mga tao, maging pagpapala po kami bilang pagpapasalamat at paglilingkod namin sa iyo. Sa aming pong itinalagang gawain, sa Huwebes Santo at sa Linggo ng Muling Pagkabuhay, dalangin namin, Panginoon, na lagit-lagi na maibigay namin ang pinakamabuti na paglilingkod namin at pagsamba sa iyo. Sa amin pong pagtatapos, muli ko pong inilalapit ang mga kababaihan, hindi lamang sa linggong ito, kundi sa lahat ng pagkataon, sa pagdiriwang pagkilala sa kanila ng kanilang mahalagang kontribusyon sa pamilya, sa simbahan at sa komunidad. Ang mga kababaihan ay tinalaga mo na maging bahagi ng maraming magandang bagay na gagawin mo sa aming simbahan at sa aming lipunan. Salamat po sa iyong anak na ginamit. Nilalapit namin si Pastor Jaja sa kanya pong pagbalik tugon sa panawagan mo sa kanyang maglingkod. Ang taon na ito ay gamitin niyo pong panibagong paghakbang niya upang balikan ang tawag na matagal mo na pong itinawag sa kanya. Tulungan niyo po siya, Panginoon, sa pamamagitan namin na kanyang mga kasamang mga manggagawa, sa pamamagitan ng kanyang pamilya at ng iglesyang ito kung saan kami kabilang. Dalangin po namin na makita niya po ang tulong at ang liwanag ng paglilingkod na kanya pong tatahakin. Sa amin pong pagtatapos, sama-sama po kami nagpapasalamat sa biyayang lagi-lagi namin natatanggap at inangkin namin na mabiyayang bukas tugon sa aming mga panalangin ang siya pong ipagkakakaloob mo. Idinadalangin po namin ang mga kapatid namin mula sa Nabalta Clan. Dalangin namin, Panginoon, si Sister Jenny at si Brother June Antonio sa kanila pong pagbalik sa Alaska this coming March 31, April 1. Dalangin namin, Panginoon, ang iyo pong pag-iingat sa kanila. We ask your traveling mercies for them. Samahan niyo po sila hanggang sila po ay makarating na maluwalhati at ligtas sa kanilang pamilya. Sa aming pagtatapos, ang kinin po namin na mayroong isang Diyos na sumasama lagi para sa aming lahat. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo. Mga kapatid, ang hindi nagbabago at hindi kumukupas ng pag-ibig ng Diyos
ang kanyang kapangyarihan, ang lahat ng kanyang pangako at masaganang biyaya. Tanggapin nating lahat, ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Glory to God. Mag-proceed po kayo sa ating pong small group o care group. At after that, yung council members po, mag-short meeting po tayo. 10 minutes lang po yung meeting ng council. Thank you po. God bless us all.